Hi mga ka-Bible, Saturday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Marcos chapter 6 verse 30 hanggang 44. So ito po yung mabasa natin. Ang pagpapakain sa 5,000. Bumalik kay Jesus sa mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuha ang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayong makapagsarilinan at upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta silang sa isang ilang na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sila Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya mga alagad at sinabi, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo. Utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Inuutos ni Jesus sa mga alagad na pangkat-pangkat na paupuin ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao at ng tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcos chapter 6 verse 30 hanggang 44. So sana po is nagustuhan nyo yung Bible verse na shinare ko ngayong araw sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo, please follow, like, and share the videos. At subscribe din kayo sa aking YouTube channel. So, magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan dahil ang second coming ng Panginoong Jesucristo ay malapit na pong dumating. Magpabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So, sabi ng Panginoong Jesucristo, you cannot enter to the kingdom of God unless you become born again. So kung gusto niyo maging born again Christian or apostolic Christian, i-message nyo lang po ako at isasama ko kayo sa aming church. So keep safe, God bless, and always remember, Jesus loves you. Bye-bye! Hi mga ka-Bible, at Saturday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Lucas chapter 6 verse 12 hanggang 16. So ito po yung mabasa natin. Pinili ang 12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niya mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiagong anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil.
So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Lucas chapter 6, verse 12 hanggang 16. So, keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.